Pagluwag ka sa buhay ko. Pagluwag ka sa buhay ko. Aming mahal. Hangarin po natin. Ang awit niyan ay maging totoo. Magliwanag ang ating Ama sa ating buhay. Tayo natin tumayo. Matthew 26. Matthew 26. Nais ko ibahagi sa inyo isang bagay. Sana hindi mag-cause ng problema. Just awareness naman po para sa mga taong naglingkod sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Awareness sa ating lahat na hindi ko may kay sumusunod sa Diyos, hindi ka magkakaproblema. Hindi po totoo na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hindi yun lagi. Ang kaibahan lang mo, mga kapatid, na ikaw ay Kristiyano ngayon, dati hindi. Dati papunta ka impyerno, ngayon papunta ka na ng langit. But the same life, the same attitude, the same way of behavior ang nasa paligid mo, o lalo na tayo, na hindi magbibigay sa atin ng total satisfaction, liban na lang kung talaga ang Kristiyano ay lubusang susunod sa Diyos. So, again, Matthew 26 verse 57, basahin mo natin ang tarata. Nagsabay-sabay, begin. Okay, verse 58. Louder. 58. Datapot si Pedro ay sumunod sa kanya sa malayo. Nasa looban. Okay, magtirita na tayo. Let us recite. Raise your Bible, mga kapatid. I hope to God na tayo ay maging tagadala ng salita ng Diyos lagi. Amen? Okay, begin. This is my Bible. Lamp unto my feet, light unto my path. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can. Today, I will be taught with the Word of God. I will boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. I will never be the same in Jesus' name. Amen. Tayo magsiyo po, pagpalayan ng Diyos ang kanyang salita. Ang biyaya ng Diyos sumasalangit ay sumaatin sa pangalan ng Kristo ang ating Diyos at tagapagligtas. Amen. Salamat po sa Diyos sa mula ng ating sungit ng panahon. Ay nagkakatipon-tipon tayo, and I'd like to address a problem na kung di tayo mag-iingat, it could happen to any one of us. Tingnan niyo salita ng Bible. Datapot si Apostol Pedro sumunod sa kanya sa malayo. Okay, notice the word. Now, Mark chapter 14. Mark 14, verse 54. Notice the word, sumunod sa kanya na malayo. Okay, Mark 14, 54. Basa. At si Pedro ay sumunod sa kanya sa malayo. Listen, young people, pati tayo mga adult. Walang question na tayo sumusunod sa Panginoon. But ang tanong is, malayo ba ang pagsunod mo o gano'ng kakalapit? Pag kayo sumusunod sa Diyos na malayo, pumapasok na ng problema. Yung hindi ka sumusunod sa Diyos, malaki na problema ron. Pero pag sumusunod ka sa Panginoong Diyos, there will always a chance na pag kayo hindi ka malapit sa Panginoon at sumusunod ka na ng malayo, ang diablo pwedeng pasukin at pakialaman nating buhay. So that problem occurs while we are following the Lord. Yung ikaw ay nandun sa level na sumusunod ka sa Diyos, nag-ato sa church, nagbabasa ng Bible, nag-aakay. Pero yung puso mo gano'ng kalayo, gano'ng kalapit sa Diyos. So just notice, si Apostol Pedro, halos kanang kamay ni Kristo. Pero sinabi ng Bible, sumusunod siya kay Kristo sa malayo.
Ibig sabihin, Pastor, kahit pa lang sumusunod ka sa Panginoon, eh meron kayong tendency na sumusunod ka na malayo. Of course. And when you think, tayo, okay na sa Panginoon, ngayon, kumusta ang pagsunod natin sa Diyos? Gano'n tayo kalapit sa pagsunod sa Diyos? O gano'n tayo kalayo sa pagsunod sa Diyos? So, following from afar off, tulungan tayo ng Panginoon. Kami mga pastor, tayo mga Kristiyano, sumunod sa Diyos ng malapitan. Amen? Malaki ang problema pag sumusunod tayo sa Diyos na malayo. You may think, matagumpay na tayo pag sumusunod tayo sa Diyos. Sana nga. But the devil will always make it a point na papakailaman niya ang ating paglilingkod. Hindi po masaya ang diablo na sumusunod ka sa Kanya, sa Panginoon. Gusto ng diablo sumunod ka, pero dumistansya ka, lumayo ka. Hindi niya mapipigil ka magpunta sa church. Pero gusto niya, umatad ka na, umuwi ka, na wala kang silbi. Hindi mapipigil ni Satanas na maging Kristiyano ang lahat ng tao. Ang gusto lang niya mangyari, maging Kristiyano ka pero wala kang silbi. Huwag kang mag-akay, huwag kang sumunod sa Panginoon. Mga kapatid, ang gusto ng Diyos, sumunod ka sa Kanya ng malapitan. Amen? Kung susunod kayo kay Kristo, huwag kayo sumunod ng malayo. Sumunod kayo ng malapit. At naitira, bakit ganyan siya? May tayo nakawit, just a closer walk with Thee. Grant it, Jesus, is my plea. So we need to just a closer walk with Thee. Si Peter, nung maging Kristiyano, iniwan niya ang kanyang kabuhayan. Iniwan niya ang kanyang pagiging mangingisda. Sumunod sa Panginoon, the very same day. When others are leaving, tinatalikuran si Kristo. When others are ridiculing Him. When others are talagang pinababayan si Kristo. Si Pedro ay sumunod sa Kanya. Sinabi ni Kristo, ano pagkakaalam mo sa akin? Sabi na iba, ikaw na si Elijah, ikaw si John the Baptist, etc. Pero para sa akin, thou art the Christ. Ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Sabi niya, sa kami pupunta, kundi kami susunod sa iyo. Ikaw ang may hawak ng buhay na walang hanggan. So again, mga kapatid, if you follow Him closely. Kung susundin lang pala tayo sa Diyos, sumunod na tayo ng malapitan. Huwag na tayo sumunod ng kapil-kapiraso. Sumunod na tayo ng tuluyan. Si Peter, hindi malayo sa Panginoon. Pero alam nyo, dumating yung panahon na siya ay sumunod ng malayuan. May tatlong bagay na nangyari sa kanya, kaya nagawa ito. Dahil kulang siya, minsan ng kababaan ng loob. Gusto niyo Bible sa Matthew 26, verse 33. Matthew 26, verse 33. Tini po sabi ng Bible. Basa. Datapot sumugot si Pedro at sinabi sa kanya, kung lahat ay magdarandam sa iyo, ako kailan may hindi magdarandam. Sa verse 34. Sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, sa gabing ito, bago tumila ako manok, ikakailangan ko na makaitlo. Si Peter, sabi niya, Panginoon, kung sila ay magdarandam, magtatampo sa iyo, ako din magtatampo sa iyo. Bubuo loob niya na hindi siya magtatampo. Wala siyang perception. Hindi niya nadarama na yung kanyang pagsasantang yan ay pinabagal siya ng kambugan at pagmamataas. Pangalawang bagay, verse 36. Ano sabi ng Bible? Na magagawin naman si Jesus sa kanya, nakasama sila sa isang dako, at sinabi sa kanya agad, magsipo kayo rito, samantala kayo pumaparoon doon at manalangin. Verse 38, ano basa? Verse 40. At lumapit sa sumalagad at sila ganyan harap ng natutulog. At sinabi kay Pedro, hindi ko kayo maaari makapagpwetan sa akin isang oras. Hindi lamang na perception, pangalawa, no prayer. Kaya sa natutulog mo yun sa Diyos. Sumusunod pero malayo sa Diyos. Dahil binanod siya ng pagmamataas. Pangalawa, sinabi siya ng Panginoon, manalangin kasama ko. Ako'y namamanglaw. Magtigil kayo dyan sandali at manalangin. Pagbalik ni Kristo, naghihilig pa yung tatlo. Tulog sila.
Ito pa, Matthew 26 verse 51. Di ba sa verse 51? Basa. At narito, isang sumakasama ni Jesus, iniwan ang kanyang kamay, binunot ang kanyang tabak, sinugatan na lipin ng dakil ng saserdote, tinagpas ang kanyang tenga. Ipagmamalaki ni Pedro, na Panginoon, dadaan siya sa bangkay ko. Pag dinampot ka nila, dumating ang mga kalaban. At pinanindiganan niya sa talagang kanyang matagpas, tenga ni Marco ang kanyang natagpas. At ibinalik ng Panginoon ang kanyang tenga. Yan po nakalagay sa John 18:10. At tinagpas ang kanyang tenga. Ang pangalan ng taong yan ay si Marco. Tatlong importanteng bagay sa buhay natin mga Kristiyano sa ating paglilingkod sa Diyos. Na pag hindi tayo nag-iingat, we will follow Him afar off. Tulungan tayo ng Diyos na huwag sumunod sa Diyos ng malayo. If we will follow Him the closest as we can. Dahil pag tayo sumusunod sa Panginoon ng malayo, ito ang mangyayari sa atin. Una, your company will change. Mababago yung mga kasama. Pag sumusunod ka sa Diyos, yes, you go to church, nagbabasa ka ng Bible, nagpe-pray bago kumain, at nag-aakay kahit paano. Pero ang puso mo lumalayo na lumalayo sa Diyos, na hindi mo mawari. Tiyak na tiyak, ang gusto mo kasama, hindi mga Kristiyano. Your company will change. Tiyan po sa verse 69, Matthew 26, verse 69. Tiyan po sabi ng Bible. Basa. At lumapit sa kanya isang kanilang babae nagsasabi, ikaw man ang kasama ng taga-Galilean si Jesus. Mga kapatid, dinampot si Kristo ng mga kalaban. At habang nilalayo siya, dinadala sa kulungan. Sumusunod si Pedro. At ang kasama niya ay hindi mga Kristiyano. Sumusunod siya dahil mahal ng Panginoon. Di po sa verse 58. Verse 58 ng Matthew 26. Basa. Dadaan si Pedro sumunod sa kanya sa malayo. Hanggang sa looban ng dakil ng saserdote, siya pumasok at nakiumpok sa punong kawal upang makita niya ang wakas. Nakiumpok siya sa mga hindi Kristiyano. Kasama niya ang mga hindi mananampalataya. Yes, sumusunod siya. Sumusunod tayo sa Diyos. Pero pagka Lunes hanggang Sabado, sino kasama natin? Hindi ko sabihin, lumayo tayo sa ating mga kaibigan o lumayo tayo sa ating mga sa buhay. At sabi ko, sino ang talaga ang puso natin ang laging kasama? Tiyakin natin ang kasama ay para maakisal sa Diyos. At kailangan tayo nakaka-impluensya, hindi tayo ang na-impluensyahan. Amen? Makita nila na ikaw nag-aaral, nagtatrabaho, hindi mo basta-basta kaya akain to sa masamang bagay. Nakadistansya si Peter. Nakaupo nga si Pedro sa labas ng looban. Hindi lang yan, tinipos sa verse 70 hanggang 71. Dahil siya ay lumalayo na sumusunod sa Panginoon. Ano sabi sa verse 70? Basa. Datapat siya ay hindi mo kilala, sinasabi mo. 71. At nakita siya ng ibang gilila, sinabi sa kanya, ang tao ito kasama ni Jesus na taga Nazaret. So mga kapatid, pag kayo sumusunod na malayo sa Diyos, tiyak na tiyak, hindi ka palagay na kasama mga Kristiyano, ikaw ay kasama ng mga hindi mananampalataya. Ingatan natin mga kapatid natin, mga kasama. 1 Corinthians 15:33. Ano sabi ng Bible? 1 Corinthians 15:33. Basa. Tiyakin niyo mga kapatid na inyong ugali ay hindi kayo sirain ng mga taong inyong kasama. Kung meron dapat nakaka-impluensya, tayong Kristiyano. Amen? Kung meron dapat na nakakaakay ng mga tao sa katuliran at kabutihan, tayo yon mga Kristiyano. Pero bakit ang kasama ng mga tao ay puro sa kadiliman? Ano sabi sa John 3:19, kung nagkakamali? John 3:19 or John 2:19? Chapter 2. Yatin verse 19. No, yung nakalagay doon na talata na gusto na sa kadiliman sapagat ang galang gawa ay masama. Because their deeds were evil. May mga tao ayaw sa kaliwanagan ng Diyos kasi gusto na sa kadiliman, nilang gawa nila ay puro kasamaan. I can remember the verse. Meron nakalagay doon. Oh, 3:19. Okay, pakibasa sa Tagalog. Begin. Iniibig ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Bakit? Sapagkat nasasama ka ng mga gawa. Mga Kristiyano, ang sanlibutan, hindi kayo dadalhin sa katinoan.
lahat ng gawa ng salibutan ay masasama. Kung meron tayong pagkakataon, makakasama sila, sila akay natin sa kaliwanagan. Sumunod tayo sa Diyos ng malapitan. Pero alam nyo, dahil sa kasama ni, ni Pedro, ni mga Kristiyano, ikinailan niya si Kristo, eto pa, your company will change if you follow Him afar off. Secondly, your character will change. Magbabago pati yung pag-ugali. Yes, what is a church? Maayos sa Panginoon. Pero Monday to Saturday, iba ang takbo ng utak. Tingnan mo sa Matthew 26, verse 70, ikinailan niya si Kristo. Sabi ng tao, di ba kilala ka? Kasama ka ni Jesus? Sabi ni Kristo, sabi ni Pedro, hindi ko kilala yan. Hindi ko nalalaman siya, sabi mo. Your character will change. Ito pa, sa verse 71, paglabas siya sa portico, nakita niya, at sinabi niya ng isang tao ron, kasama ka ni Jesus na taga Nazaret. Itinanggi pa rin niya. So without realizing it, tayo mga sumusunod sa Diyos ng malayo, hindi natin napapansin, lumalayo na rin tayo sa dapat natin pagiging pagkatao. The character will change. Nababago na. Minsan hindi nakapag-ilang beses sa church. Hindi na nakikita ang kilos bilang Kristiyano. Hindi sapagkat hindi na nagpapasalamat. Ang taong sumusunod sa Diyos ng malayuan, nagbabago mga kasama, nagbabago ang karakter. Panguli, nagbabago pati ang conversation, yung way of life. Di po sa verse 72 hanggang 74. Basahin natin. Basa. At muling kumailang may sumpa. Mga kapatid, ano yung sinabi diyan? Hindi ko kilala yan. PA ka talaga. Nagmura pa siya. Pag ang tao sumusunod sa Diyos ng malayo, pati kanyang pagkatao, pati kanyang uri ng pagsasalita nagbabago. So how is your words? How do we behave? Nagbabago. Verse 73. Pagkaraan ng sandali, nagsilapit ang nakakatayo roon at kanilang sinabi kay Pedro, ikaw ba na isa rin sa kanila? Sapagkat ipinakilala ka ng iyong pananalita. 74. Ano sabi? At na magkagay, nagpasimula siyang, ano sabi? Nagmura na siya noong una, nagmura pa siya uli. PI, sabi na hindi nga eh. Hindi nga ako kilala, hindi ko nga kilala talaga yan eh. Hindi ko kilala yan. Talaga nagbago na siya. At nangyari sabi ni Kristo, tumila ka manok. Punta sa Michael lang 3 beses. Pag sumusunod tayo sa Diyos na malayo, your character, your conversation, your conduct will change. Mula sa pagiging matapat, magiging barumbado, mula sa pagiging magalang, magiging bastos, mula sa pagiging mapagkumbaba, magiging mapagmataas. And finally, your countenance, pati itsura mo magbabago. Verse 74, na magkaganap pa simula sa manungayaw at panumpa. Imagine yung itsura ni Pedro nung sinasabi niya yan. At ginagawa niya, yung pagmumura niya. Na iba itsura. Verse 75. Basa. Then he finally realized natupad ang sinabi ni Kristo. Doon lang siya parang nabuhusan ng tubig na malamig. Natawan siya. At siya lumabas. At tigas, iyak ang walang tigil. Kaya iyak. Kailan tayo huling lumakad na kasama si Kristo? Kailan tayo huling lumakad na tayo ay ang lapit-lapit sa Panginoon? Pag naging malapit ang ating pagsunod sa Diyos, magbubunga ating paglilingkod. Si Andrew, na walang paniniwala sa Panginoon dati. Pero alam nyo, nung naghanap si Kristo ng pagkain, nagdududa si Andrew. Sabi ni Kristo, maghanap ka ng makakain. Sabi ni Andrew, wala akong pagkain dito. At napakahirap pakainin ng napakaraming taong yan. Pero ito yung si John 6 verse 9. Nung natuto siya lumapit sa Panginoon. John 6 verse 9, basa. Nagdudula siya. Sa dami ng tao, hindi kakasya 5 tinapay, 2 isda.
Pero ano ang istorya? Pagkatapos sa pag-pray ni Kristo, ibinigay ng bata yung pagkain doon kay Kristo. Mga kapatid, anything that you give to God, ano ang bagay ibigay niyo sa Diyos, God will bless it. Ibigay nila yung tinapay at isda kay Kristo. Pinag-pray ni Kristo, dumami ang pagkain. Halos 20,000 tao ang nakakain. Yung natirang 12 baset, ipinauwi ni Kristo sa bata. Edward Kimball, isang simpleng Sunday school teacher, nagpunta rin sa isang lugar, nagpasya ng sapatos. Inakay yung batang yun, ang pangalan ay Dwight. Yung batang yun, nagsasya ng sapatos, kinilala si Kristo bilang tagapagligtas. Siya si Dwight Lyman Moody. Lumaki, naging pastor, nag-akay ng maraming tao sa kaluluwa sa Panginoon, nakapagtayo ng malaking church sa Chicago. Nakapunta ko sa kanyang lugar. Ang laki ng church. Dahil kay Moody na-influensya niya si J. Wilbur Chapman. Isang araw nangangaral to si J. Wilbur Chapman. Kinuha niya si Billy Sunday. Nangaral si Billy Sunday tungkol sa salita ng Diyos. Inibita si Mordecai Ham. Nag-preach. 2 kabataan doon, na 14 anyos. Ang makulit, magulo. Inibita ng isang diakono. Pumunta kayo mga ngaral si Mordecai Ham. At yung 2 yun ay nakakilala sa Panginoon. Isa rin si Billy Graham. Si Billy Graham, na unak, nagpatuloy sa paglilingkod. Nagbigay ng mga regalo sa mga bata. Taon-taon sa atin dito, issue boxes. Sino mag-aakala na yung inakay nyo na makulit, pasaway, pinagtsagaan nyo kakain sa Panginoon, gagamitin ng Diyos. Nung magsimula ako sumunod ng malapit sa Diyos. Mga kapatid, isang simpleng tao ang ginamit ng Diyos para maakay ang maraming tao. Isang simpleng nanay na mananahi, dati sugarol, dati naninigarilyo. Walang kinikilala ng Diyos. Ang naging Kristiyano. Inakay ang pamilya niya. Isa lang naging pastor. Ako yun. Sino mag-aakala mga kapatid na kayo na magdesisyon? Susunod ako sa Panginoon. Nang malapitan, makikita magbabago ang lahat. Your company will change, your countenance will change, your character will change, your conversation will change. Pag lumapit kayo sa Panginoon, lumapit na malapitan. May God help us. Now, I want you to see this video. Itong video na ito, simpleng pamumuhay na mag-ama, pero magkaiba sila ng paniniwala. Yung bata may sariling mundo, hindi nakikisa sa kanyang tatay, muntik siya napahamak, at nung natuto siya ng katinuan, buti lang mayroon pang pagkakataon. Tulungan tayo ng Diyos na tayo sa piling ng Panginoong Diyos, mabuhay tayo on the same page. Amen? Mabuhay tayo sumusunod sa Diyos na hindi kumukontra sa hangarin ng Diyos. You watch this.